Hallelujah. Thank you, Lord. Alam ko po, kapag po kayo ay aking pinatayo, isa-isa, hindi po recitation, no po. Hindi po tayo matatapos sa buong maghapon kung kukwentuhan niyo po kami, ako ng inyong kasaysayan bilang isang ina. Ilang beses kayo lumuha, ilang beses kayong nagalak, ano yung mga dinanas nyo bilang mga ina. Na alam ko po kung i-compare nyo sa edad ko, lalo na sa edad ni Lola Fe, no po, yung pang mga nakakatanda po nating mga ina, kulang po yung aming mga karanasan. At kung meron po kaming mga dahilan o magrereklamo o mag-complain, baka po kapag kayo po ay nagkwento na sa akin, ako po ay matatahimik dahil wala pa po pala ako sa kalingkingan ng inyong karanasan. Amen? Pero sa ikaluluhati po ng Panginoon, para po sa Panginoon, atin pong tinetreasure ang lahat ng experiences na yan, sapagkat kung ano po kayo ngayon na nakaupo dyan bilang nanay, yan po ay pagtanaw natin ng pasasalamat sa Diyos. Na kayo po ay mga ginto na dinadalisay o patuloy na dinadalisay ng Panginoon para magsilbi po ang aming mga gabay na nakakabatang mga ina. Pahintulutan niyo po ako na ibahagi po ang salita ng Panginoon, bagamat po ang ating experience at edad ay malayo po ako sa inyo, atin pong pagnilay-nilayan po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang atin pong tema, siyempre po, ang buhay po ng isang ina, pero bagamat po tayo po ay nagse-celebrate para sa mga nanay, kaya po kayo ay nakaupo dyan because we want to recognize you at pinaganda namin ng konti yung ating yung ribbon-ribbon na yan. Pero higit pa po doon sa pag-recognize natin sa ating buhay bilang nanay, alam ko po higit sa lahat ng bagay ang ating pagpaparangal sa Diyos sa ating buhay. Amen? So akin pong gustong hiramin yung verse po na ginamit ni San Pablo nang siya po ay nangangaral sa mga Korinto. Atin pong buksan ang ating Biblia sa 2 Korinto 4, mula po sa verse 5 hanggang sa verse 11. Yan po. Tayo po ay nasa Tagalog version. Sige po. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo alang-alang sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang nag-utos na magkaroon ng, ano po yung inutos ng Panginoon daw? Ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At siya rin ang nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Verse 7 po, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilala ang dakilang kapangyarihang ito ng Diyos at hindi sa amin. Verse 8, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Verse 9 po, inuusig kami, ngunit hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay maihayag ang kanyang buhay. Amen? Amen po? Ang mga verses pong yan ay sinasabi ni San Pablo nang siya po ay nangangaral sa mga taga-Korinto. Sinasabi niya po, kinukwento niya ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya. At tayo po, kami po bilang mga ina, alam po namin na kahit yung pong buhay Kristiyano, ang buhay ng isang ina ay parang ganun din. Sapagkat ang tawag po sa iglesia, pag sila ay nagre-refer sa isang church, ang ginagamit po nilang
panghalip o pronoun ay her o she. No po, ginagamit nila siya na para siyang isang babae. Sa isang bansa po ba, his po ba ang ginagamit nila o he? Ang ginagamit din po nila minsan ay isang babae na para po siyang isang ina. No po? So sa atin po, sa verse 6 po, kung titignan po natin yung sinasabi po ni San Pablo doon, ang sabi niya po, sapagkat ang Diyos ang nag-utos na magkaroon ng liwanag. Sino po yung nag-utos daw? Ang Diyos po ang nag-utos na magkaroon ng liwanag. At ang liwanag na yan, kapag tayo po ay nagpapatungkol sa isang mag-asawa, ang light is, sino po yung pinapatukuyan niya? Ang nanay. Nanay po, ang nanay, ang liwanag, ang ilaw ng tahanan. So tingnan po natin siya, gawin natin siya na parang para sa nanay. Although para ito po sa lahat, hindi lang po ito para sa nanay. Ang Diyos ang nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa kadiliman na yan, alam ko po bawat isa sa atin ay mayroong mga kwento tungkol sa mga nangyari na mga problema, kadiliman, suliranin sa loob ng tahanan. At alam ng Diyos ang pangangailangan ng isang ilaw. Imagine niyo po yung buhay na walang ilaw. Minsan nga po, ilang minuto pa lang brown out. Lalo na ngayon sa init ng panahon. Di po ba, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Ang hirap kumakapa. Wala kang liwanag, wala kang gabay, wala kang nakikita na aninag na kahit anong kakaunti lang na pag-asa para ikaw ay hindi madapa, hindi ka mauntog, hindi ka mag-slide. Di po ba? Kailangan natin ng ilaw sa loob ng tahanan. So ang sabi ng Panginoon, kailangan ang liwanag na yan sa gitna ng kadiliman. At ang liwanag pong yan ay tayo bilang mga nanay. Tayo po yan. No po? At ang Diyos ang nagbigay sa atin kaisipan. No po, siya ang nagbigay rin sa ating pag-iisip upang makilala. Sino po? Ano pong dapat nating makilala daw? Makilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang pagiging nanay po ay isang panawagan. Although po, pwede po nating piliin kung gusto po nating maging nanay o hindi. Ang pagiging nanay po ay nagsisimula noong nagdesisyon na tayo na pakasalan si Mahal. Hindi po si Mahal na maliit, yung minamahal natin. No po? Yung ating kabiyak. Nung pong sinagot natin siya at tayo po ay tumango na tayo po ay magpapakasal sa kanya, ibig sabihin po, ibinibigay din natin ang ating sarili na handa tayo na siya ay bigyan ng mga supling. Wala po yatang nanay na hindi nangarap na magkaroon ng anak. Di po ba? Lahat po ng ina ay lahat po ng asawa ay nangangarap magkaroon ng anak. Siguro ilang porsyento lang po yun yung mag-aasawa ka, pero sasabihin mo sa asawa mo, o sige papakasal ako sa'yo, pero hindi kita bibigyan ng anak. Nakakalungkot po yata yun, no po. Yun po yung sinasadya, hindi po yung, yung meron pong hindi nagkakaanak, no po. Maraming gustong magkaanak. At kasama po yun sa pagtatayo ng isang pamilya, no po. Ngunit, ang pagiging ina po, bago natin maabutan at makilala ang kaluwalhatian na sinasabi ng Panginoon o ni San Pablo na nahahayag sa mukha ni Kristo, at kapag pinag-usapan po natin ang kaluwalhatian at mukha ng Panginoon, hindi natin pwedeng alisin yung krus. Bago natin makilala at makita ang kaluwalhatian ng Diyos, kailangan nating pagdaanan ang krus. At sa buhay po ng isang ina, maraming mga krus. Kasama na yung asawa, anak, apo, hanggang sa pinakatuhod. Hindi siya natatapos. Cycle daw po yan, di ba? Ang sabi ng mga lola, akala ko nung napalaki ko na kayo, tapos na ang obligasyon ko. Ngayon, ginawa mo pa akong tagapag-alaga ng iyong anak. Pati apo ko, obligasyon ko pa.
No po. Pero alam ko po, hindi kayo nagrereklamo. Di po ba, no, mga lola? Dahil kagalakan po sa puso ninyo, ang palakihin pa rin ang inyong mga apo. Amen? Amen. Di po ba? Di ba, Brother Larry? Ala pong reklamo ito, di po ba? Sabi po ng tatay ko noon, nung nag-asawa ko, sige, po ka ako. Bali nang kamumunta kayo ni Andiyan dakakit. Okay mo, po ka ako. Pero yung po sabihan na ako, pangani ko, sasabihan niya ako na kahit di ka pumunta sa bahay, basta ang apo ko, dalhin mo dito, okay lang, sabi niya sa akin. Dahil daw po mas masarap yung tubo Puhunan lang daw po ako. Ang apo daw po ang tubo, sabi nila. Ewan ko po sa ibang mga grandparents, no po. Pero totoo nga po, nakikita ko, doble yung pagmamahal, doble yung pag-aaruga, yung hindi mo may comparison sa anak at sa apo. No po? Nonetheless po, kapag sinabi natin po ang Panginoong Hesukristo, no po, para maihayag ito sa atin, mayroon po tayong proseso. May proseso po tayo. Mayroon po tayong pagdadaanan bago natin marating ang kaluwalhatian na yon, ang kaganapan ng kaluwalhatian. Amen. Sige po, tayo po ay magsimula. Ang sabi po doon sa unang nabanggit po na San Pablo, sige po, Ma'am Joanna, next slide. Sige. Sa verse, kung napansin po ninyo yung sa verse 8, ano po yung sabi niya doon? Kabi-kabilaan na pagpapahirap. Ay, anong ibig mo sabihin nun? Ibig ba sabihin nun, kabi-kabilaan pagpapahirap? Ang asawa ko ba ay pagpapahirap sa akin? Ang mga anak ko ba ay pagpapahirap sa akin? Simula po nung tayo po ay naglilihi, kung naaalala nyo po, kahit 40 years ago pa yon, o 30 years ago, o 20 years ago, sino po sa inyo yung maselang naglihi? Yung pong na-hospital pa kayo, dahil lang sa paglilihi. O kaya yung suka kayo ng suka na walang tigil. No po, tas ayaw mo makita yung asawa mo. Ayaw mo siyang katabi, ayaw mo siyang naaamoy. Di ba po sa paglilihi pa lang, ang daming discomforts. No po, naglilihi ka pa lang. No, hahanap ka ng kakaibang bagay na wala naman, di man siya nag-i-exist. Imagine mong papahanap ka ng gusto ko ng mansanas na kulay puti. Imposible po yata yun, no? And yet, tinitiis po natin lahat ng yun. No po, nung ako, na-hospital pa ako dahil wala akong tigil, sumusuka, kahit hapon na, nagsusuka pa rin ako. Pero tinitiis mo kasi alam mo, merong buhay na dinadala na naririto. At excited ka. Di po ba? Excited po kayo na makita ang inyong anak? Di po ba? Gusto niyo makita kung sinong kamukha niya. Hanggang sa pagbubuntis ninyo. No po, alang patugot, masahi, hindi ako makahinga. Di po ba ang hirap yung malaki yung tiyan mo, napipit-pit yung tiyan mo ng bata, gusto mo natutulog ka, yung nakasandal lang, ayaw mo yung naka-flat kasi hindi ka makahinga. Maya-maya, umiihi ka. Di po ba? So lahat ng po yun, mayroong mga kahirapan. Lalong-lalo na sa panganganak. Imagine nyo nga po, paano kayo nag-labor? Kung ilang sigaw, ilang subdivision, ilang barangay, ang nakarinig sa inyo nung kayo po ay nagli-labor na. No po? Hindi mo mawari kung anong klaseng sakit, mga anak. Pakinggan nyo ang aming kwento. Ang pag-aasawa ay hindi puro labing-labing lang, na puro fantasy na para kang nag-asawa ng Prince Charming. Tapos hindi pala, Frog Prince pala siya, hindi, joke lang. No po? So lahat pong yan, pinapangarap mo. No po? Pag nagli-labor na, hindi mo mawari kung anong klaseng sakit meron ang sakit. Ke normal yan, ke cesarean, parehas pa rin ang mararanasan nyo, sasakit pa rin ang tiyan nyo. Yung iba kasi nagpapa-twilight pa, hindi po yung palabas, no? Nagpapa-inject para daw hindi maranasan. Mararanasan mo rin, aabutan mo pa rin po hanggang yung 5 cm. Doon ka pa lang nilalalagyan ng gamot para hindi mo maranasan. Hindi nga lang siya yung masakit na masakit, pero dadaanan mo yung masakit na masakit na masakit. Hindi ko alam anong klaseng pain yun.
yung description. Kung 1 to 10 po ang sinasabi naming mga nurse, pag kami ay nag-a-assess, kung pwede pang lumampas dun sa 10, lalampas po yun sa sobrang sakit. Ganyan yun mga young people. No? Hindi lang basta lumaki ang tiyan mo at bigla mo lang ilalabas, hindi lang siya ganon. Marami kang pagdadaanan. Kasama yan sa sinabi ng Panginoon, ng Diyos Ama kay Eva, nang siya ay kinausap niya, nang siya po ay sumuway, natatandaan niyo po yon? Ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil sa ginawa mong yan, dadanas ka ng hirap sa pagbubuntis mo at lalong-lalo na sa iyong panganganak. No po? Pero sa kabila po ng yan, na alam nating sakit na dadaanan naming mga nanay, pinili pa rin namin na kayo ay ipagbuntis. Dahil nais naming magkaroon ng supling. Amen po? Ano pa po ba yung mga kahirapan na naranasan natin bilang mga nanay? Kabi-kabilang hirap daw po. Naalala ko po si mama noon kasi hindi naman po kami mayaman. No po, yung nanay ko po, sumasama-sama kami minsan, palit-palit kaming mga bata. Nagbabike po si mama. Sumasama po kami siya, kasi ano po siya beautician siya. Home service. Kasama po niya kami. Sumasama po kami. Minsan hanggang gabi, nasa labas siya. Nagbibisikleta, nagmamanicure, pedicure, nagfe-facial, naggugupit, nagpapaganda sa ibang tao para lang po kami ay mayroong makain. At hindi ko po ikinakahiya yun. Di po ba? Lahat ng trabaho papasukan mo, alang-alang man lang sa iyong mga anak. At totoo yun, mga anak. Minsan isubo mo nemo, pag hiningi siya ng anak mo, ibibigay mo pa. Di po ba? Tinitiis natin ang lahat ng hirap. Hirap na physical, no? Napupuyat ka sa pag-aalaga sa iyong mga anak. Lalo na kapag mayroon silang sakit. Minsan nangyari sa akin po yun na si Jella, may sakit yun siya niya. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit. Darating ka sa punto na sasabihin mo, Panginoon, ilipat mo na lang sa akin yung sakit. Huwag sa anak ko, sa akin na lang po. Kasi makikita mo, umiiyak ang bata, hindi niya masabi kung anong klaseng sakit. Ganyan kadakila ang nanay sa kahirapan. Hindi ko po sinasabing ang tatay ay walang hirap. Mayroon pong special na panawagan ang ama ng tahanan sa nanay. No po? Meron pong pagkakaiba ang nanay at tatay. Ang Diyos po, ginawa niyang ama upang siya po ang magturo sa anak ng mga prinsipyo, ng katuwiran, kung paano maging matatag na isang tao, na isang bata. Samantalang ang nanay ay tinawag po upang maghubog ng kanyang anak kung paano magmahal, paano makipagkapwa-tao. Sapagkat ang babae po ay nilalang sadya sa kanyang pagkatao na siya po ay nagdidesisyon gamit ang kanyang puso. Kumpara sa ama na gamit ang kanyang ulo. Principles po ang tatay. Ang nanay, relationship siya. Ganyan ang pagkakaiba natin. Kaya kapag sa desisyon po sa bahay, makikita mo, iba ang katuwiran o pamamaraan ng ina sa ama. Ang tatay gusto niya palo, sindak, o kaya yung talagang, di ba po, dapat hindi, dapat, ganyan po ang tatay eh. Ang nanay, kaya referee. Di po ba? Sandali. Pakinggan natin muna yung anak mo. Huwag masyadong hinay-hinay lang. No po? Kasi may pagkakaiba po talaga tayo ng karakter. Pero sa kabila po ng kahirapan na yan, ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Anong sabi niya po? Kabi-kabilang kahirapan, ngunit hindi ka nalulupig. Natalo na po ba kayo? Sino na po dito yung may mga anak na nasa 40 na po? Kaya 40s. Sino po sa inyo yung dumanas ng hirap sa pagpapalaki po ng ating mga anak? Iilan lang po.
Opo, kasi sila Ate Sai, mga kids pa, no? Ang masishare nila, physical eh. Paano magbantay ng isang malikot na bata? Takbo ng takbo ng takbo. Pero kapag lumalaki na yan, ako po, teenager na yung sa akin, marami na po akong niluha na luha. No po, alam ko po kung gaano kahirap yung lumaki ang mga anak mo na nagiging teenagers na sila. Ano po yung pangalawang sinabi po ni San Pablo? Ano po yung pangalawa? Nababagabag. Sino na po sa inyong nabagabag? Siyempre, nung bata pa po yan, inisip mo, paano ko ba kayo papag-aaralin? Yung sweldo ng tatay mo, ganito lang. Paano ba tayo kakain sa loob na 3 beses sa isang araw, walang trabaho si tatay, nawalan ng trabaho si tatay. O kaya may trabaho, kulang ang budget. No po, magbabayad na, mag-aaral na, mag-i-exam na yung mga anak mo, wala ka pang pambayad ng tuition fee. Dati ganun po, ano. Ngayon, habang lumalaki sila, pag sinabi ng anak mong lalabas siya, ano po yung reaksyon ng nanay? Ma, makipag-birthday ko na. Kagad po ba kayo nagsasabing, sige, lumal ka. Nester Miriam, kung na tayo po yung Noel na, pila na pong banwa, 23. No, tanungin po natin siya pag nagpapaalam. Ma, munta ako kita na. Nasabi na Noel, kumyak-ya pa yung mama niya. Muna ako buring kaya, buring, wila na lagi. No po, ang dami nating mga iniisip. No? Sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga nanay, lahat ng pag-aaruga, lahat ng pag-aalaga, lahat ng pag-iingat na inisip mo para sa mga anak mo. Tapos pag lumabas na sila sa mundo, pag nasa mga eskwelahan yan, sa kanilang mga kaibigan, hindi mo alam kung anong klaseng buhay nangyayari sa kanila. Bago po ako tumayo dito, may strike ko. Pero 2 days before, it ripped my heart. Crushed my heart. Sabi ko, Lord, talakat na ako na naman. Papangaral ko po ne. Tapos ngayon ito, na halos hindi mo alam kung tatayo ka o hindi. Kapag ikaw ay may nabalitaan na isang bagay tungkol sa iyong anak, hindi mo alam kung paano ka iiyak, ngangawa, hindi mo alam kung anong klaseng reaksyon ang gagawin mo. Nababagabag. Ngunit ano po sabi niya? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Dahil po sa krus na yan, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, alam natin na mayroon siyang gagawin at gagawin sa ating mga anak. Sa ating sambahayan. Kung tatanungin niyo po ako ng masakit na karanasan, pinaintulot po yun ng Panginoon sa akin. Pero alam niyo po yung pag-asa na meron ka sa puso mo, na alam mo, habang nabubuhay ang Diyos, hindi ka mawawala ng pag-asa. Sa isang igla po, kaya niyang baguhin ang puso ng ating mga anak. At pinakita po yun ng Diyos sa akin. 2 years in tribulation. Tetang anak kong pogi, po tami maya ka ako. Madami pong pinahintulot ang Diyos na hindi ko inaakala na mangyayari yun. Imagine nyo po, no, ngayon nararamdaman ko kung paano isang maging magulang. Palalakihin mo yung anak mo, aalagaan mo, iingatan mo siya sa Panginoon, ibababad mo siya dyan sa iglesia, tuturuan mo siya ng salita ng Panginoon. Pagdating niya sa labas, survival ito, patibayan ng puso. Ngunit merong pagkakataon na ang ating mga anak ay nasasagasa, nasasaktan, tinatamaan. Ikaw bilang isang ina, kung pwede lang sana, na ang tawag po doon, kung ikuluban mo na lamang. Na po itang kulong mula. Sinasabi nga nila, kahit nga lamok, ayaw mong madapuan yung mga anak. Kung pwede lang sana, kaya lang hindi po pwede.
Dahil sila mismo, kailangan nilang maranasan ang kamay ng Panginoon sa kanilang buhay. Kapag po ginalaw ninyo ang inyong mga anak at kayo po ay kumilos na parang Diyos sa kanilang buhay, maghanda-handa po kayo. Nababagabag ka, nasasaktan ka, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa. Sapagkat alam mo, ang Diyos mo ay buhay at siya ang mag-iingat sa iyong sambahayan. Sinabi po niya sa Acts, di po ba? Sabi niya dun sa babae, kay Lydia, sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoon at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Pangako po yun ng Diyos. Amen po ba? Amen po? Amen. Gaano man po kabigat ang suliranin ninyo ngayon o magiging suliranin ninyo sa inyong mga anak sa darating na panahon, mayroon po tayong pag-asa. Amen po? Amen. Susunod po, kailangan lang po siyang kasi meron po tayong program. Inuusig. Nausig na po ba kayo bilang isang ina? Meron po mga tao na hindi nila nauunawaan kung anong desisyon mayroon tayo sa ating mga anak. Or yung pananampalataya natin na pinapasa natin sa ating mga anak, may mga tao na nag-uusig sa atin. No po? Sinasabi nila, alam klase yung tinuturo mo sa anak mo. Nandito ka na nga sa pananampalatayang to, lilipat ka pa. Alam bang klaseng ginagawa mo? Dinadala mo ang anak mo sa kapahamakan, minsan po gusto mong gumanti, sinong nagsabi sa yung nasa kapahamakan yung anak ko, ikaw ang nasa kapahamakan. Pero hindi mo masabi yun, no po? Or minsan meron kang ginagawa na desisyon sa iyong anak at makakarinig ka ng salita sa ibang tao. Mahamakbong ka kanyan. At baloyo pa ka na ako, biyasa kayo pa ka na ako. Lalo na po sa akin. Ako po ay naturing na mga ministro, nagmi-minister sa mga young people kapag hindi ko mai-korba ang aking mga anak, makakarinig ka ng mga sali-salita mula sa mga tao. Ang sinasabi lang po ng Panginoon sa akin, alam niyo po kung ano sinasabi ng Panginoon? Ang pinakamahalaga kung ano ka sa akin, ano ang pinag-uusapan natin patungkol sa iyong anak? It's always between you and your God. Inuusig ka, ano sabi niya po? Ngunit, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Mas matatag po tayo sa Panginoon. Mas malakas tayo sa Panginoon. Amen? Nung pong nasa baler kami, naranasan ko yung pag low tide po kasi yung mga batong malalaki, lumilitaw po sila sa dagat na hindi mo iniisip, akalain na bahagi pala sila ng dagat. Pag low tide po, kahit ganito kalaki yung, ganito po, mas mataas pa dito. Lumilitaw po yung bato na mas mataas pa dito. Pero pag high tide yan, dumarating yung tubig, yung batong mataas na to, lulubog po siya. Naranasan ko po yung tumuntong dun sa bato na dinadaanan ng tubig. Sabi ko kay Jo, siguro pag lumundag ako dito, mamamatay ako. Kasi mababaw pa lang po, litaw yung bato. Pero gano'n man kalakas ang hampas ng alon, kasi pag ikaw pong tao, ang laki po ng, ang laki po ng, matatag po yung asawa ko, malaki po siya, di ba? Di mo ba? Malaki po siya, Di po siya mataba, malaki po siya. Ay ba, Mother's Day ngayon. Po, malaki po siya. Pero, nangyari po, naranasan namin yung nakatayo siya sa bato, nakaupo siya sa bato, patentado siya. Pagdating ng alon, ilang ano lang po yan, humahampas po talaga siya. Natutumba po siya. Po? Pero naisip ko, sabi ng Panginoon, di ba, ako ang bato sa buhay mo. I am your rock. Na kahit gaano kalakas ang hampas ng alon, gaano ka man kalakas ang hampas ng bagyo sa iyo, hindi ka matitinag sapagkat ikaw ay nakatayo sa bato. At ang batong yan ay ang
Panginoon. Amen? Amen. Alam mo na kapag ang tahanan mo ay itinayo mo po sa bato, na ang Diyos yon, ang Panginoong Hesus yon, hindi yan matitinag. Sapagkat ang Panginoon ay matatag, matigas. Siya ay mapananaligan mo sa iyong buhay at even sa iyong mga anak. Amen po? Amen. At, I think ito po yung pinakahuli po, no? Sabi po niya, napapabagsak. Naranasan niyo na po yung nanlupaypay kayo? Yung parang, naramdaman mo yung parang hopeless ka? Yung wala ka lang magawa? Naranasan niyo na po yun? Sa inyo po na hindi pa nakaranas no, ng dalangin ko po, alam ko po ang Panginoon ang siyang magiging kalakasan nyo. Minsan po may mga pagkakataon po kasi na nakarinig, persecution po, no, nakarinig ako ng mga bagay patungkol sa aking anak, yung nararanasan niya. Sabi ko po sa puso ko, ang dalangin ko sana kapag ikaw ang nakaranas nito, makakayanan mo at mapaninindigan mo ang Diyos mo. Kasi madali pong magsalita eh. Di po ba? Kapag hindi mo nararanasan ng isang bagay, ang dami mong alam sabihin. Alam niyo po, pag counseling, pag may mga lumalapit pong mga estudyante sa akin, o kaya minsan kamanggagawa ko po yan po sa trabaho. Habang siya ay nagkukwento, nagsasalita at hihintayin niyang ako isasagot, ako po ay nananalangin sa Panginoon. Nag-i-intercede na ako, Panginoon, tulungan mo ako sumagot. Kasi mahirap na magdepende ako sa aking sariling alam, karunungan, or even experience. Kasi kailangan kong sabihin kung ano yung galing sa Diyos. No po? Napapabagsak, nanlulupaypay ka, minsan ayaw mo nang tumayo, or minsan naranasan mo, ayaw mong mabuhay. Ako bisa, Lord. Ako na po agyo. Pero ano pong sabi niya? Ngunit di tuluyang napapatay. Siguro, may pagkakataon po sa atin na magsisiksik ka sa sulok, iiyak-iyak ka, magkukulong ka, pero hindi tuluyang namamatay yun. Bakit po? Dahil sa puso mo, iniisip mo, tinatanaw-tanaw mo ang pag-asa mo sa Diyos. Meron pong nangyari sa amin noon na sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko dahil nanggigigil na ako, galit na galit ako. Yung pong, alam niyo po yung nasa sitwasyon ka na gusto mong kontrolin. Na kung tutuusin, kung kikilos ka, pwede mong gawin eh. Di po ba kapag may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pwede mong pakialaman. Pwede kang gumalaw kasi meron kang kaisipan eh, meron kang kakayahan. May karunungan ka bilang isang tao. Pero, even yung pong karunungan na yan, kailangan po nating isuko sa Diyos. Dahil ang karunungan natin ay kamangmangan sa Diyos. Kaya nga po tayo pumapalpak eh. Kasi madalas sa desisyon natin, o minsan, pag tayo nagdidesisyon bilang isang ina o bilang isang magulang, mabilis po yun. Kapag hindi siya mahirap, madali para sa atin magdesisyon. Pero pagkatapos noon, at the end of the day, minsan naisip mo, Lord, mali ko po yata. Uya na ako na naman. No po, pag minsan, kahit simpleng bagay lang po, sinasabi ko, Lord, sorry. Mali ko, hindi ako humingi ng sa'yo. Ng payo, kasi akala ko, kaya ko, akala ko tama ako. Simple lang pong bagay yun, pero mali pala ako. Yung pong panahon na yun na hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, ano nang iluluha ko, anong iiyak ko, ano nang gagawin ko. Tumakbo po ako sa kwarto at ako'y lumuhod. Iyak ako ng iyak, ng iyak, ng iyak. Hindi ko na po alam yung sasabihin ko eh. Minsan dumating ako sa punto na, Lord, di ba sabi niyo po, pag nagpakatapat ka, ito yung gagawin mo sa buhay ko. Pero parang taliwas siya doon sa nakikita ko. Pero sa kabila po ng sakit na yon, yung kamatayan na pinaparanas sa akin ng Panginoon,
Yung oras pong yun, habang ako'y umiiyak ng umiiyak, binigyan po ako ng awit na ano po yun, yung spiritual song, na hindi ko siya maunawaan, basta lang po siya lumabas sa akin. Ako'y umaawit sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, pero ako'y lumuluha ng lumuluha. Oo, may pagkakataon na mapapabagsak ka, o manlulupay-pay ka, masasaktan ka ng tao, lalo na pagpatungkol sa iyong mga anak. Di po ba, minsan sinasabi natin, saktan mo na ako, gawin mo na ang gusto mo, huwag mo lang hawakan o pakialaman ng anak ko. Pero hindi pwede. Mangyayari at mangyayari po yun. Ano yung pwede nating gawin sa Panginoon? Isuko sila. Tayo po ay napapabagsak, ngunit hindi tuluyang napapatay. Dahil alam natin ang Panginoon, ang buhay niya ang nabubuhay sa atin. Amen po? Sige po, sa next slide po. Ako po ay malapit na magtapos. Sabi po niya, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Yun po ang ating sinasabi bilang mga nanay, na everyday po, araw-araw, nararanasan natin ang kamatayan na ito. Di po ba? Araw-araw, nararanasan natin ang kamatayan na ito ng Panginoon. Dahil po sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa pagpapalaki sa kanila, sa pag-iingat natin sa ating sambahayan, sa paggawa natin ng ating katungkulan bilang isang nanay, pinaparanas po sa atin ng Panginoon ang kamatayan ng ating mga sarili. Kasi kung tatanungin po tayo, ang dami po nating gustong mangyari sa ating mga anak. Di po ba sa ating sambahayan, ay gusto ko pag-aaralin ko siya ng ganito, ng abogasya, gusto ko maging doktor siya, gusto ko maging ganito yung anak ko, gusto ko ba ganitong edad, ganito na siya. Tapos bigla-bigla, lahat ng pangarap mo, wala. Iba yung nangyari. Sa iba po, ang konklusyon nila doon, madamot si Lord. Sabi niya sa akin, ganito yung mangyayari sa buhay ko, pero hindi naman eh. Alam niyo po yung pananampalataya natin sa Panginoon, na sa kabila ng lahat na nangyayari, pagpalain niya man tayo o hindi, hindi nagbabago ang pag-ibig natin sa Kanya. Yun po ang pinakamalaking, pinakamahalagang kayamanan na dapat nating ipamana sa ating mga anak. Amen po? Yun po yung pinaka-importante. No po, sabi ko po sa Panginoon, pag nananalangin po ako, sabi ko, Lord, kahit hindi mo ako payamanin, siyang ako kumwalta, siyang ako po magkaroon marakal makanita, tingkong balet, tingkong makanyan, ang dalangin ko lang po sa iyo ang kaligtasan ng aking mga anak. Ang makita ko sila na sila ay tumatanda at lumalaki na mayroon takot at pagmamahal sa iyo. Yun ang pinakadakilang kayamanan na pwede mong ibigay sa akin. Di po ba? Tayo pong mga nanay, wag po tayong sumuko. Di po ba ang ating mga anak, gaano mang kahirap yan, na pamuin mo, lalo na may mga influences na sa labas po, no? O kaya minsan yung iningat-ingatan mo siya, tapos yung ibang tao, sasaktan lang siya at sisirain. Na hindi mo alam kung paano mo aayusin yung buhay ng anak mo, ng puso mo, hindi niyo po siya maaayos. Ang Panginoon po yun. Ang kailangan po natin gawin ay bitawan. Iba po siya dun sa sumikat na letting go, let it go, let it go. Ibang let it go po yung sinasabi niya. Hindi po yun yung let go na sinasabi ng Panginoon. Kapag sinabi po kasi nating let go and let God, talagang let go, bitawan mo siya. Kaso tayo po kasi mahilig tayo dun sa makialam. Di ba, pakialamera tamo po ne? Di po, lalo na mas masanting itang makanyan. Ay, hali, mas masanting makanini. Pag hindi na natin kaya,
Kunwari, pinakialaman na po natin, di ba po? Kung natatandaan nyo, yung mga Israelites, kung sanang sumunod lang sila sa Panginoon, yung palang promised land nila, nandun lang sa kabilang baryo. Pero dahil pinakialaman na nila ng pinakialaman yung sitwasyon nila at wala silang ginawa kundi magreklamo ng magrebelde, no po, sumuway sa Panginoon, umabot po sila ng ilang taon? 40 years. Bisa kayo pong umabot 40 years. No po, bago natin abutan yung promised land, yung promise ni Lord sa ating mga anak. Kung ayaw po nating mapatagal yung proseso na yan, wag po natin siyang pakialaman. Kasi meron pong sariling paraan ang Diyos. Yun po ang tinuro sa akin na pinakamahalaga ng Panginoon. Pwede ko pong ipagpilitan ang karapatan ko bilang isang tao, bilang isang profesional, bilang isang manggagawa. Pwede ko pong pakialaman yon. Pero ang sinabi ko po sa Panginoon, kahit sa bagay na ito, isusuko ko sa iyo. Ikipakialaman, Lord, kasi I want my son to learn a lesson. And I want him to see you sa pagkakataon na ito. At sa puso ko, alam ko, darating ang panahon ng Diyos sa kanila, that they themselves, sila mismo, hahabulin nila ang Diyos. Sila mismo po mamahalin nila ang Panginoon. Dahil yun po ay pangako ng Diyos sa atin. Amen po? Sige po, tayo pong lahat, yung pong ating mga nanay, pwede po tayong tumayo. Atin pong sabay-sabay na basahin po ito, yung verse po sa ating pagtatapos po. Verse 12. Sige po mga nanay, sabay-sabay po natin itong basahin. Habang kami ng buhay. 16 po. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen. Ang bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatingin sa mga bagay na di nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga di nakikita. Amen? Amen. Yan po ang ating sinasabi, no po, sa ating buhay bilang mga nanay, no po. Tayo po ay nag-aalala, nababagabag, ngunit meron tayong pag-asa. Napapabagsak man tayo paminsan-minsan, hindi tayo tuluyang napapatay. Di po ba? Amen. Amen. Inuusig man tayo paminsan-minsan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang Panginoon po ay mabuti. Amen. Sige po, sa pagkakataon pong ito, tayo po ay manalangin. No po, mamaya po atin pong i-recognize ang ating mga nanay. Hallelujah, Lord. Bago po ko po ibigay ang mikropono kay Pastora Vicky. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong presensya at sa iyong mga salita. Alam po namin, bagamat pangkalahatan ang mga verses na ito na sinabi ni San Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Ngunit, Panginoon, kami po particular sa amin na mga ina. Bagamat nakakaranas po kami ng mga pag-uusik, ng pag-aalala, Panginoon, ng mga kamatayan sa aming sarili, ng mga kahirapan. Ngunit, Panginoon, sa bawat hirap na ito, sa bawat kapighatian, O Diyos, o kahirapan, hindi kami nalulupig dahil Ikaw ay nariyan. Ikaw ang aming Diyos at sandigan. Nababagabag man kami, O Diyos, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa.
sapagkat ang iyong mga pangako ay hindi magbabago. Hindi ka magbabago sa aming mga buhay, O Diyos. Kami man, O Diyos, ay namamatay sa aming mga sariling pangarap, sa aming sariling kagustuhan, sa aming mga sariling plano, O Diyos. Sa aming reputasyon bilang mga ina. Ngunit, O Diyos, sa mga panahon na iyong pinapahintulat ang kamatayang ito, Ikaw ay nabubuhay sa amin. Ang iyong buhay ang siyang nalululhati sa amin. Kapag pinipili namin na yakapin ang lahat ng ito, alang-alang sa iyong kaharian, alang-alang sa iyong pangalan. Tulungan mo kami na taglayin ang iyong kamatayan sa aming katawan, upang sa kamatayan na ito ay magkaroon ng buhay ang aming mga anak. Pinipili namin, O Diyos, na kami mamatay sa araw-araw upang magkaroon ng buhay ang aming sambahayan, upang magkaroon ng buhay ang aming kabiyak, O Diyos, upang magkaroon ng buhay ang bawat anak na pinagkatiwala mo sa amin. Pinipili namin na mamatay kami sa araw-araw upang mabuhay ang iyong iglesia. Pinipili namin, Panginoon, na mamatay kami sa araw-araw upang magkaroon ng buhay ang aming komunidad. Pinipili ka namin, O Diyos, sapagkat alam namin sa bawat kamatayan na aming nararanasan bilang isang ina, bilang isang manggagawa ng iglesia, bilang ina ng iglesia, O Diyos, nadadagdag ang iyong buhay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa karangalan na pinahintulot mo sa bawat isa sa amin bilang mga ina, O Diyos. Tulungan mo kami na magampanan namin ang aming katungkulan sa aming tahanan, sa aming lipunan, at sa aming kaharian. Tinataas namin sa iyo ang aming buhay, O Diyos. Tulungan mo kami na isuko sa iyo ang lahat ng aming mga pasanin, mga suliranin, mga kaisipan patungkol sa aming tahanan. At magtiwala kami, manahan kami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, na ang iyong paningin, O Diyos, ay hindi naaalis sa amin at sa aming mga anak, sa aming mga sambahayan. At patuloy kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay mabuti at tapat. Ngayon, Panginoon, at magpakailanman, sinasamba ka namin at pinupuri, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.